Faith, palakpakan po natin, Brother Blair, di maunahan. Okay, so muli, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At ako po ay labis na nagpapasalamat sapagkat muli ay ako po ay naanyayahan dito sa Indian Chapter upang maging bahagi ng inyong Christian Life program. Okay, muli nga po, kasama ko po yung sabi niya, ating team leader, napakaganda raw ng aking asawa. Hindi nagkamali ang Panginoon Diyos. Okay, so ngayon pong gabi ay gaya nga po nung nabanggit, tayo po ay nasa ikatlong panayam na, no? At ang ating pong tatalakayin ay ang repentance and faith, o yung pagsisisi at pananampalataya. Okay? So, balikan lang po natin, nung tayo po ay unang linggo ng ating Christian Life program, ay natutunan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon Diyos. Maraming patunay o patotoo sa ating buhay na talagang yung pagmamahal ng Diyos ay hindi mo matatawaran. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema ang ating kinakaharap, ay andito pa rin tayo. Akala nga natin kahapon, medyo nag-aalburuto na naman yung bulkan, Akala natin, medyo problema na naman. Medyo kapapahinga pa lang ng ating mga muka sa face mask, akala natin, panibagong face mask na naman yung ating isusuot. Pero mapapalad ang Panginoon Diyos at hindi naman gaanong lumala. Okay? And then, sa pangalawa, last week ay kung saan natutunan natin sino ba si Jesucristo. Okay? Hindi lamang sa ating isipan, kundi sa ating puso. Sa ating puso. Sino ba si Jesucristo sa ating puso? Okay. So, yung dalawang naunang talk yung pagmamahal ng Diyos at saka kung sino si Jesucristo, ito po ay nangangailangan ng tugon. Okay? Kung tayo ay minahal ng Panginoon Diyos, kung nakilala natin si Jesucristo, ano ang dapat nating tugon? At ang ating pong tugon ay ang pagsisisi at ang pananampalataya. Repentance and faith. Ayan. So, ang ating pong iikot, ang ating talakayan ngayong gabi ay mula sa aklat ni Apostol Marcos, Kabanata 1, talata 15. Okay? Sinasabi po rito, dumating na ang panahon ng katuparan, ang paghahari ng Diyos ay nasa atin ng mga kamay. Magsisi at manampalataya. Hey, this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Okay. Bago po ako magpatuloy, ay hayaan niyo munang kwentuhan ko kayo ng aking buhay. Okay? Asan ba yung ating mga participant? At saka siyempre, yung ating mga kapatid. Hayaan niyo munang ikwento. Marahil, narinig nyo na, doon sa mga nakalipas na taon, narinig nyo na kung ano ba ang kwento ng aming buhay ni Lorna bilang mag-asawa. So, ako po ay ipinanganak doon sa aming probinsya sa Toronto, Canada. Ay, hindi pa biro lang. Sa Batangas po ako ipinanganak. Okay? Sa isang mahirap na pamilya. Mahirap lang. Aking pong ama ay magsasaka at ang aking ina ay sa bahay lang, nag-aalaga. Kami po ay 7 magkakapatid. Ako yung panganay. So, alam niyo naman sa probinsya, may mga taga Batangas magarin Ayun, bayan, Ayan.
Sa amin sa probinsya, at may maaari din naman sa inyong mga probinsya, salat kami sa pera, pero hindi kami nagugutom. Ganoon naman ang buhay sa probinsya eh. Pag may kaunti kang lupain, ayos na. Hindi ka magugutom. So, ganoon. Umikot yung aming buhay doon sa probinsya hanggang sa kami ay, yung aming mga magulang ay nakipagsapalaran sa iba't ibang lugar, sa Mandaluyong, nakarating sa Pampanga, sa paghahanap buhay. Okay? So, nung ako po ay makatapos ng high school, dahil mahirap nga lang po kami, sabi ng aking mga magulang, Ber, huminto ka na lang muna ng pag-aaral. Para at least yung ibang mga kapatid mo naman, kahit pa paano ay makatapos ng high school. So medyo nalungkot po ako noon. Ano? Kasi ang tanging pangarap ko talaga, kahit pa paano ay makapagtapos ng kolehiyo. Yun ang aking pangarap sa buhay. So dahil nga po sa kahirapan ng buhay, ay sabi ng magulang ko, minto na muna ako nung high school, saka na muna ako mag-college pag dumating yung tamang panahon, para kahit yung mga kapatid ko naman ay makatapos man lamang ng high school. Okay? So hindi po ako nawalan ng pag-asa. Sa halip, ako po ay nagsumikap na magtrabaho ng kung ano-anong mga hanap buhay, nagtinda ng yelo, okay? Nagtrabaho doon sa mga factory, nag-messenger, nagtinda ng dyaryo, nagtinda ng baseball. Madalit sabi, para kumita lang at kahit pa paano ay matustusan ko yung aking pag-aaral. Sa kabutihang palad naman po ay nakatungtong ako ng kolehiyo. Nakayapak naman ako ng kolehiyo, nakapag-aral po ako ng mechanical engineering. Okay? Subalit, hindi ko po natapos yung aking kurso, yung aking mechanical engineering. Okay? Sa kadahilan na nakilala ko po si Lorna. Same old story. Nyo? Okay. So, magkakaintindihan tayo, kapatid. So, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Isang taon na lamang at ako'y aakyat na ng entablado. Subalit, nagkakilala po kami ni Lorna. Noong November 1, araw ng mga patay. So, ako po noon ay 23 years old. Si Lorna ay 22 years old. At ang amin pong relasyon ay parang fotografiya ng araw na kung saan ay may nadidevelop sa dilim. May nadidevelop sa dilim. So madalit sabi, na-develop po, nagbuntis po si Lorna. Ay siya. So alam niyo naman sa probinsya, sabi nga, yung mahawakan lang ang kamay, kailangan pakasalan mo na, hindi lalo na pag nabuntis mo. Talagang hahabulin ka ng carbon yan. Pag hindi mo pinakasalan yan, so sa madalit sabi po, noong 1981, yan. Kami po ay ikinasal ni Lorna dahil kailangan pakasalan ko siya at kung hindi, baka ma 6 feet below the ground ako ng kanyang tatay, ng aking biyanan. Okay? So, October 1, 1981, nagpakasal kami ng civil. May trabaho na po ako noon, nasa isang malaking kumpanya na ako noon, bagamat ako ngayon hindi nakatapos ng pag-aaral, pero hindi naman po ako tumigil hanggang sa nakamit ko rin yung ninanais ko na magkaroon ng titulo. Hindi nga lang po yung mechanical engineering, ako po ay nag-aral ng information technology, yung IT, at sinertified po tayo ng Microsoft Philippines bilang isang sertipikado Microsoft System Engineer. So kahit pa paano, nagkaroon naman ako ng mga. Okay? So noong 1981, may trabaho na po ako noon. Subalit, dahil nga po sa kahirapan, hindi ko po na-experience na magbinata. Kasi nung ako ay nagtatrabaho sa araw, nag-aaral sa
gabi. Yung po, kasi talagang kayod tayo dahil hindi na nga tayong kaya mapag-aralin ng ating mga magulang. So, hindi po ako nakapagbinata. Hindi ko alam ang buhay ng kung paano ang magbinata. Okay? Ngayon, noong 1996, gaya po nung nabanggit ni kapatid kanina, kami po ay umatin ng Christian Life Program, kailangan magpakasal po kami sa simbahan. Okay. So, tingnan nyo ha. From 1981 to 1996, ilang taon po yan? 15. 15. Yan po ang buhay kong pagbibinata. Sabi ni sister. Di ba? 15 taon akong nagbuhay binata kung saan or kung kailan ako ay may asawa na, may anak na. Hey, napakasarap pala. Napakasarap pala ng buhay ng binata. Diyan ko natikman ng iba't ibang bisyo. Kasi nung araw, di nga po tayo, bagamat mura pa ang sigarilyo nung araw, pero hindi po natin kaya pa yon kasi nga, nag-aaral pa ako noon. Okay? Sigarilyo. Yan ang una kong naging bisyo. Noong ako ay kuno nagbibinata. Ano pa ang aking mga naging bisyo? Siyempre, beer house. Ano, sister? Same. Okay lang. Same old story. Yan. So, sigarilyo, beer house. Ang pakilasa ko po noon, pag ako hindi nakapag-beer house ng isang linggo, ako'y magkakasakit. O pakilasa ko yung lalagnatin eh. Hindi kompleto. Hindi kompleto yung buhay ko noon pag hindi ako nakapag-beer house. Ano pa? Sugal. Ang sugal ko po noon, karero ng kabayo at saka hayalay. Pasensya na kayo, ako'y malikot pag nagtotok eh. So dahil sa Adamson po ako nag-aaral ng kolehiyo noon, kung alam niyo yun, di ba yung paglabas mo nung kapirasong daan doon, hayalay na. Ayan. So, yun po yung aking mga buhay binata. Sigarilyo, beer house, at saka sugal. Inom! Diba? Siyempre, pag nasa beer house ka naman, hindi naman po pwedeng kape-kape ka lang doon. Di ka? Siyempre, may halong alak yan. At pag medyo nakadami ka na, ano muna ang kasunod? Natatawa si kapatid niya, no? Nagkakaintindihan din tayo. Yan. So, salamat po. Yan. Ano pa? Ano pa ang aking naging buhay binata? Aba, siyempre, illicit sex. Pakikipagtalik sa ibang babae. Ibang babae. Illicit sex. Buhay binata nga eh. Sarap buhay. Ayan, balik muna natin. So, iyan po. Take note, may asawa na ako niyan, ha? May asawa na po ako niyan. Nung kasalukuyan, tinatamasa ko yung pagbubuhay binata. Mga kapatid, maaring yung istorya ng aking buhay, yung lahat pong nasa larawan, maaari po yan ay istorya din ng buhay ninyo. Mga kapatid, mga brothers, maaari yung istorya ng aking buhay ay istorya din ninyo. O di kaya, higit pa. Wala akong droga. Hindi ako nagdroga. Pero,
aking asawa. Ay galing ako sa beer house, ay siyempre, kaya pag uwi ko sa bahay, ang napapag-initan ko yung aking asawa. Ay ito naman po, ay ayaw nang nakainom. Ay di siyempre, wrestling na yan. Pangalawa, ako po ay naging isang magnanakaw. Ninanakawan ko ng pera yung aking asawa at ang aking pamilya para matustusan yung aking mga bisyo. Imbes na sa pagkain ng aking pamilya, binabawasan ko yung aking sweldo, pantustos sa aking mga bisyo. Kung ako ang asawa ninyo, anong gagawin niyo sa akin? Sosolin niyo ako sa magulang ko? Ha? Lalayasan niyo ako? O pinakawala, baka hiwalayan niyo na lang ako? Di ba ba? Mga kapatid, ang aming pong relasyon ni Lorna, talagang kami ay, siguro may plano ang Diyos. Sa kabila po ng aking mga bisyo, alam niyo ba, sukdulan na ang aking kamatayan ay ipinanalangin na ni Lorna ng araw. Para bang sa panalangin ni Lorna, Lord, kuhanin mo na itong berde maunahan na ito. Masyado ng pabigat sa akin ito, kuhanin mo na. Suko na ako sa pinaggagawa nitong taong ito. Swerte, hindi dinilig ng Panginoon Diyos yung kanyang panalangin. Kaya ako ang buhay na patotoo ng aking pagbabago. Transformation. Alam niyo mga kapatid, wala po sa guhit ng palad ko na ako ay magiging members ng Couples for Christ. Gaya nga po, kami po ni Lorna ay 42 taon nang nagsasama bilang mag-asawa. Sa kabila ng aming mga pinagdaanan, sa kabila ng mga pagsubok, magbanggit na kayo ng matinding bagyo. Higit po doon ang dumaan sa buhay namin ni Lorna bilang mag-asawa. Pagmamahal ng Diyos, 42 taon na po kami sa October 1. Ayan. Palakpakan naman natin ang Diyos. 42 taon na nagsasama, 27 taon na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Christian Life Program noong 1996. Akalain nyo? Wala po sa guhit ng palad ko yan. Dahil nga may plano pala ang Diyos sa amin ni Lorna bilang mag-asawa. Okay? Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po nang tawagin ko po si Lorna bilang patotoo doon sa aking buhay at kung ano ang naging buhay namin bilang mag-asawa. Ang aking pong asawa na nagtiis sa akin, si Lorna Di Maunahan. Na hindi nga po namin inisip na aabot kami sa ganitong sitwasyon na magpapahayag, magpapatotoo ng mga salita ng Diyos, mag-i-evangelize. Kami po ay talagang ginamit ng Panginoon. Marami na rin po na mga mag-asawahan na nainganyo namin dahil kami ay sa amin niya nakikita ang pagbabago. Talagang hindi po kami ni God. Alam niyo po, ang aking asawa, totoo yung sinabi niya, hindi siya nakapagbinata. Noong pong panahon na yon ay talagang panayluha ang
na ano ko sa aming pagsasama. Pero mabuti po talaga si Lord dahil nang hindi niya kami pinabayaan. Alam niyo po, ang sabi ko lang, talaga may plano sa amin ang Panginoon. Kasi yung pong buhay niya noon sa kanyang mga bisyo, napakarami niyo po talagang bisyo. At ang hindi ko po talaga, ang talaga pong masakit sa akin na naging bisyo niya, ay yun nga pong sinasabi niyang pag-beer house. Yan po ay mahina ang 2 beses sa linggo sa paglabas. Hanggang ako po ay inaabot na ng umaga sa paghihintay. Lagi po yung ganyan. May Sabado nights po yan, meron pa rin po yung Miyerkules, minsan po may Biyernes pa. Nung pong bandang huli, ako ay napapagod na sa paghihintay, wala po akong tulog. Ang ginawa ko po ay ako ay naghanap na laang para hindi naman ako maghantay. Yung pong simula Alabang hanggang doon sa San Pedro, ginalugad ko po yan sa paghahanap. Hinahanap wala, alam ko na yung araw. Yan po'y sinusundan ko. Pumapasok din po ako sa beer house para siya samahan. Ano pong makita niya na ako'y ganun na ang ginagawa, siguro po'y nakapag-isip-isip. Sabi ko, pag ako'y nakapasok at katabi ko na siya, di syempre po'y naalis yung katable niyang babae. Di nung bandang huli po sabi ko, abay, masarap pala dito. Mga sisters, pag kami ganyan po kayong asawa, susubukan niyo po at iyan po ay hihinto kasi iyan po ay mapapahiya na ang kasama niya na yung pong asawa ay kasama doon sa beer house, manonood ng mga sayaw, kung ano-anong show ang makikita. Siyempre, mapapahiya naman po dahil may respeto sa asawa compared doon sa mga babaeng ka-table niya. Ay nung pong siguro yung mga nakatatlong beses po ako na nakasunod sa kanya. Ayan po ay bago ako, hindi po pinapapasok ang babae pag mag-isa lang. Ako po ay kukuha ng lalaking nakatayo doon sa labas. Hihilahin ko po iyon para ako ipasok. Pag ako po ay magkahawak, pag naipasok na po kayo doon, di pwede na kayo. Di po uwiin nyo na po, abutan nyo na lang ng kung magkano yon. Di aalis na yon. Sa kanya na po ako tatabi. Di mga 3 beses po yung nangyari. Nung bandang huli po, sabi niya, ay tigilan na natin ito. Yung po, isa po yung, pwede nyo rin pong gawin kung ganyan ang vision ng mga asawa nyo. Pero parang wala na naman yatang ganun ngayon yun po, hindi po talaga kami ni Lord John. May plano po talaga sa amin si Lord. Noon po kami nag-CLP na, talaga po hindi na kami tinantanan ng Diyos. Kasi po, siguro, ang sabi, pagka-graduate po namin, binigyan niya agad kami ng mga service. Naging household head agad kami, humawak agad kami ng mga members. Siyempre, mahihiya na kami sa member na ganito pa kami, may mga member na kami pinapastol. Ngayon, nasabi ni God, siguro, kaya dire-diretso, para bang hindi niya na kami pinahinga. Kasi pag pinahinga niya kami, baka po yan bumalik. Hindi niya po kami binigyan ng pagkakataon para makabalik ang asawa ko. So hanggang ngayon po, dire-diretso ang aming service. Marami na po kaming mga, alam ko naman na maraming natulungan kami mag-asawahan. Kasi po, hindi lang sa pagsasalita, kung hindi na rin nakikita sa aming gawa. Yun lang po. Thank you. Thank you. My faithful wife. May istorya pa nga po, nung ako nag-beer house, di siyempre, yung aking pong sakyan, may sticker ng Couples for Christ. Sabi nung nagpa-park, sabi ko, pwede kang i-park ng paatras para hindi kita yung sticker. Hindi ako na may ginaid. Ako na may ginaid nung nagbabantay, Kanya, sige po, atras. Nung ako'y maayos na yung kwan, sabi niya sa akin, bro, ayos na yung parking mo. Patay tayo dyan. Sabi ko, ba't ka dito? Yung pala yung gwardiya doon na panggabi, Couples for Christ. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos sabi sige, kaya pala yung pagkakaasi sa akin, talaga namang tinulungan ako na. Sabi sa akin, bro, ayos na ang parking mo. Pwede ka na dyan nag-umaga.
So my dear brothers and sisters, gaya nga po, ito po ang picture na ito, pasensya na po kayo, wala akong makuha sa kwan, hindi po ito yung Christian life picture namin, kundi nung kami ay siguro unit head na yata tayo nito. Wala na po kami makita sa baul eh. Ayan. So yun nga po, nagpakasal po kami, nagsimula po kami noong 1996 ng aming Christian life program sa Santo Niño Chapel sa Muntinlupa City. Ayan. Ano nga po ang naging dahilan kung bakit kami andito? Una sa lahat, pagsisisi. Repentance. Noong araw, hirap na hirap po talaga akong magsisi. Biruin mo ba, sabi nga ng misis ko, 2 beses ka sa isang linggo na nasa beer house, tapos papasok ko sa Christian Life program. Ay, paano naman ang gagawin mo? Ang hirap. Pero sa habag at awa ng Diyos, pinilit niya akong papagbaguhin. Sabi niya, lumapit ka sa akin. At yun po ang naging susi ko, yung aking pagsisisi. So, pag-aralan natin, ano ba ang ibig sabihin ng repentance o ng pagsisisi? Sa salitang Grego po, ang ibig sabihin ng pagsisisi o ng repentance is metanoia. Ibig sabihin, ang pagbabago ng direksyon ng buhay, pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng mga maling gawain. Higit sa lahat, ulitin ko po, ang pagsisisi po ay pagbabago ng kaisipan at higit sa lahat, ang pagbabago ng direksyon ng buhay. So kung ako ay nag-iisip noon na ako ay mag-beer house ng 2 beses sa isang linggo, kailangan mawala ito sa aking isipan. Kung pagkakalabas ko ng opisina, hindi ako diretso sa aking pamilya at kung saan sa beer house ako napunta, kailangan magpalit ako ng direksyon. Kung ang aking direksyon ng araw ay papunta sa beer house, ang sabi po ng metanoia, pagbabago ng direksyon. Okay? Nung una, tuwan-tuwa na yung asawa ko, si Lorna. Sabi niya, mukhang nagsisi ka na nga. Nagbago ka na. Tuwa naman ako. Nagbago ka na ng lugar na pinupuntahan mo. Kasi po, di ba sabi ko naman sa inyo, 2 beses kang mag-beer house, tapos aatin ka ng Christian Life program. Hindi naman pag-iikot mo eh. Tapos na yung kasalanan mo eh. Di ba? Hindi naman overnight. Hindi naman pag nagsaing ka, after ilang minuto, luto na, pwede mo na. Hindi po ganun ang pagsisisi. Ang pagsisisi po ay may kaakit, may kaakibat, na ika nga yung pananampalataya. Repentance and faith. Una, change of direction. Okay. Sabi nga po, kung ang landas na tinatahak mo noon ay papunta sa kadiliman, baguhin mo. Pumunta ka sa liwanag. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Change of direction. Change of the way you live. Pagbabago kung paano ka nabubuhay, kung paano ka mag-isip. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Change of direction. Pangalawa, ano pa ibig sabihin ng repentance o ng paghingi ng kapatawaran? Paghingi ng kapatawaran. Eh, nung una, hindi po ako marunong humingi ng kapatawaran. Hindi nga ako marunong lumuhod eh. Pero yan po, sa aking pagbabago, natutunan ko po lahat yan. Change of direction and asking for forgiveness. Panginoon Diyos, ayaw ko na ng buhay na ito. Ayaw ko nang mamuhay.
sa kadiliman. Again, sabi ko nga po sa inyo, hindi madali. Ito po ay proseso. Proseso ng aking buhay. Higit sa lahat, yung aking buong buhay ay isinulit ko na sa Panginoon Diyos. Full surrender. Lord, ayaw ko na ng alak. Ayaw ko na ng mga bisyo. Ayaw ko na nag-aaway kami ni Lorna. Ayaw ko na. Sinusuko ko na sa iyo ang buhay ko. Saan ako dinala ng Panginoon Diyos? Sa Christian Life Program. Sa Couples for Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Change of direction, paghingi ng kapatawaran at pagsusuko ng buhay sa ating Panginoon Diyos. Repentance means, kung tayo po ay na kay Kristo, tatalikuran natin ang anumang kasalanan at ang lahat ng mga gawain. Kung tayo ay nasa Panginoon, we should turn away from sins, evil, and wrongdoing. Ano po yung mga kasalanan natin na naghihiwalay ng ugnayan natin sa Panginoon Diyos? Bigyan ko lamang, yung iba po, self-explanatory. Una, yung pakikiapid. Kasalanan, numero unong kasalanan yan sa Panginoon. Yan yung mga naghihiwalay ng ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Ano pa? Of course, corruption. Grabe. Pagnanakaw. Killing. Rape. Yan, hindi na kailangan ipaliwanag yan. Talagang pag yan ang mga kasalanan o that if those will be the evils or wrongdoings, yan po yung naghihiwalay ng ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Ano pa? Yan po ang tawag dyan yung mga mortal sin. Meron din naman tayong tinatawag na venial sin. Ano ba yung venial sin? Hindi naman po ito ika nga yung kasalanan na totally nakapaghihiwalay na ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Pero, kailangan din nating talikdan. Sapagkat ang utos ng Panginoon Diyos, dapat kang maging banal dahil ako ay banal, sabi ng Panginoon Diyos. Be holy, for I am holy. Okay. Yung pagiging pagkamarites, yan, kasalanan po yan. Maritesing, sabi nga nila, pinag-uusapan nyo yung buhay ng ibang tao na kung minsan nasosobra, nasisira yung reputasyon ng tao nang walang kaalam-alam. Di po ba? Kasalanan din po yan. So, repentance, when we are with Christ, kailangan nating talikdan ang lahat ng yan. Lahat ng mga kasalanan na naghihiwalay ng ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Ask for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Okay? Ang Panginoon Diyos, andyan lamang po. Naghihintay yan na lumapit tayo. Sapagkat tayo ay inilalang ng Panginoon Diyos ng kawangis niya, walang kasalanan. Subalit, dahil nga po sa mga naunang mga kasalanan na hanggang sa kasalukuyan ay minamana natin, patuloy tayong nagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Pero mapabait, napakabait ng Panginoon Diyos, napakapalad natin. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagtalikod sa Diyos, ang sabi ng Panginoon Diyos, Ber, magbalik ka laang sa akin. Eto na ako. Nagbalik na ako sa Panginoon Diyos. Pero hindi pa po doon natatapos ang buhay, ang relasyon namin ni Lorna. Siyempre, marami pa rin pagsubok. Pero when you are with Christ,
Kaya nga, ando na yung Diyos, ando na yung Panginoon sa puso mo. Okay? So, ask for forgiveness at higit sa lahat, repentance means surrendering to Jesus, the Lord of our life, isuko natin sa Panginoon Diyos ang ating buhay. Tayo, hindi naman pong masarap mangarap sa buhay. Di ba? Hindi naman masarap, hindi naman masama na mangarap sa buhay na pagkalipas ng 2 taon, sana maganda na yung bahay ko o malaki na yung bahay ko, sana pagkalipas pa ng 5 taon, sana may bago na akong kotse, o pagkalipas siguro ng 2 taon, sana promoted na ako doon sa trabaho ko. Hindi naman po masamang mangarap. Okay? Pero minsan kasi, minamaniubra natin yung ating mga pangarap. Hindi natin isinasama ang Panginoon Diyos doon sa ating mga pangarap. Anong nangyayari? Dahil may target ka, na halimbawa sa loob ng 2 taon, kailangan may bago ka ng bahay, may bago ka ng kotse, anong gagawin mo? Magnanakaw. Sino-shortcut mo eh. Hindi mo sinama yung Panginoon Diyos doon sa plano mo. Kung minsan, pangarap mo sana after 2 years, dapat manager na ako. Anong ginawa mo? Pinatay mo yung, di ba, pinanalangin mo mamatay yung susunod na dapat maging manager. Totoo po yan, may nangyari sa amin ganyan. Dahil siya yung nagmaniubra ng kanyang buhay, ng kanyang pangarap. Senior ka. O ngayon, nakakulong. Because of murder. O. So kung isusuko natin sa ating Panginoon Diyos yung manibela ng ating buhay, tiyak, hindi niya tayo dadalhin sa anumang kapahamakan. Ibibigay niya sa atin, pag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, ibibigay niya sa atin yung ating mga pangarap. Pangarap na hindi natin gusto, subalit ito ay pangarap niya sa atin. Amen? Oh, napakaganda noon. The best plan, my dear brothers and sisters, na maggaganap sa ating buhay ay ang plano ng Diyos. Anong unang binigay sa akin noon? Sabi ko, Lord, gusto ko pong magkasasakyan. Inunti-unti ng Panginoon Diyos. Anong unang ibinigay sa amin? Yung owner type na jeep. Sa bagay, nung araw, pag may owner type na jeep ka na di ba? Oh. Unti-unti. Hanggang sabi ko nga po, yung aking pangarap, hindi ako magtapos ng mechanical engineering, nakamit ko naman yung aking pangarap na kahit papano ay may maabot naman akong degree. Okay. Sinertified nga po tayo ng Microsoft bilang isang information technology system engineer. So, naid pa rin yung aking pangarap. Kasi sinuko ko. Sabi siguro ng Panginoon Diyos, hindi ka dapat maging ininyero. Lalo kung magiging babaero. Oh, ayun ang plano ng Diyos. Kaya pala, may purpose. Oh. Okay? So, ito yung minsan neglect natin eh. Minsan gusto natin tayo yung nagmamaniubra eh. Tayo yung nagmamanibela ng buhay natin. Hindi natin sinasama yung ating Panginoon Diyos sa paglalakbay natin. Dapat, laging kasama ang Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So may 2 katangian ang tunay na pagsisisi. Una, yung pong ating katapatan sa ating sarili. Pag-amin ng kasalanan. Admit our sin. Alam naman natin tayo ay may mga maling gawain. Alam naman natin tayo halimbawa ay nakikiapid. Kasalanan po yun. Minsan sinasabi natin, ay hindi, pakikipag-apid. Kung lang yan eh. What do you call this? Yung experience. Nasabi nila. Pag alam natin kasalanan, yung ating ginagawa, huwag na po tayong mag-isipan kung anong pangalan niya. Kung meron po tayong mga business na ika nga na-involve sa corruption, alam natin kasalanan yun, tigilan natin yan. Kung tayo po ay may mga, sabi nga natin, naglalakbay pa rin sa kadiliman at alam natin ito makapaghihiwalay ng relasyon natin sa Panginoon Diyos, tigilan natin yan. Let us call a sin, a sin. Ha? A sin is a sin. Let us not act. A spade is a spade. Pag yan ay kasalanan, nila sinasabi natin na, ay, hindi naman kasalanan yan. Dami yung gumagawa niyan eh. O ano nangyayari?
So pag alam natin, binanggit ko na nga sa inyo yung mga kasalanan na lubusang naghihiwalay ng relasyon natin sa Panginoon. Alam natin, pag tayo nakikiapid, kasalanan yan. Tigilan yan. Okay? Alam natin, pag tayo may galit sa tao at may masama tayong intensyon, tigilan yan. Okay? That is honesty. Pangalawa, dapat meron po tayong kababaang loob. Humility. Sabi nga po, hindi po natin kayang magbago kung tayo ay aasa laang sa ating mga sariling kakayanan. Mahirap. Kaya nga may kantang gusto kong bumait, di ko magawa. Di po ba? Kasi kahit ako noon magbabago na ako. Ayaw ko na. Pero hindi ko magawa kasi mahina ako. Kasi sinasabi ko lang na magbabago ako. Hindi ko sinasabi, Lord, tulungan mo po akong magbago. Ipadala mo sa akin na yung banal na spirito para magkaroon ako ng lakas at ako ay magkaroon ng pagbabago. Ganun na nangyari. So, pag tayo po ay magsisisi sa ating kakayanan lamang, malamang guguho ang inyong pagsisisi. Ang dami kayang tukso. Di ba? Nung araw, sabi nga namin magandang lalaki pa namin nung araw. Ang daming tukso nakapaligid doon nila sa trabaho, siyempre. So pag mahina-hina ka, ay talagang balikan na naman doon sa dating buhay. So dalawang katangian ng tunay na pagsisisi. Katapatan na ang ginagawa mo ay kasalanan at pangalawa, hindi mo kaya mag-isa yan, humingi ka ng lakas sa pamamagitan ng banal na spirito. Amen? So yan, tatanda natin, pag tayo ay lubusang nagsisisi, sabi nga po natin, repentance requires faith. Okay? Repentance requires faith. Hindi pwedeng maghiwalay ito. Ang pananampalataya at saka ang pagsisisi at pananampalataya, ito po ay laging magkasama. Hindi pwedeng magkahiwalay. Sapagkat kung ikaw ay nagsisisi at wala ka namang pananampalataya, hilaw. Hilaw yung buhay mo. Kung sa sinaing hilaw. Kabaliktar naman, kung ikaw ay mataas ang iyong pananampalataya at hindi ka naman nagbabago ng direction mo sa buhay, lagi ka pa rin nasa kadiliman, hilaw or kulang. Kaya nga, mga kapatid, may forever. May forever. Forever ang repentance and faith. Hindi pwedeng magkahiwalay. Kung sa patalim, ito ay double action sword na lumalaban sa mga kasamaan. Okay. So, repentance requires faith. Okay, naipaliwanag na natin yung pagsisisi. Ano naman ang pananampalataya? Okay? Pananampalataya, this is yung realisasyon ng mga bagay na hindi natin nakikita na ating pinapangarap. This is the realization of the unseen, hoping na mangyayari. Noong tayo po ay nasa pandemic period, ano ang ating pananampalataya? Sana matapos na. Di ba? Hindi naman natin alam na tatagal pala ng 3 taon yun, ng ilang taon yun. Ano ang ating, marami ng buhay na kinitil. So ano yung ating pananampalataya? Sana sana nawa. Kasi nga hindi natin tiyak kung kailan magwawakas. Sana matugunan itong aming mga paghihirap sa buhay. Sana matapos na yung aking mga anak sa pag-aaral. Sana maidaos namin yung aming buhay. Sana nawa. Kasi nga hindi natin tiyak kung ano ang magiging katuparan. So ito yung ating pananampalataya. Nanawa, ako ay magbago na ng aking buhay. That is my faith before. Lord, tulungan mo ako. Alam ko, kaya hindi mo dininig ang dalangin ni Lord na ako ay yumao na sapagkat may plano ka para sa akin. Okay? So, faith is realization of the unseen. Pangalawa, ito po ay biyaya
na nanggaling sa Diyos. Biyaya na nanggaling sa Diyos. Hindi po yung sinasabi ng ibang tao. Oy, maniwala ka na, Ber, manampalataya ka na at malapit nang dumating yung o malapit ka nang kunin ni Lord. Manampalataya ka na. No. Faith, nagmumula po yan sa ating Panginoon Diyos. Biyaya na nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ano ba yung faith? Believe in the gospel. Paniniwala sa magandang balita ng ating Panginoon Diyos. Paniniwala sa magandang salita ng ating Panginoon Diyos at higit sa lahat, doon sa may dala ng balita. And who is that? Jesus Christ. Siya ang may dala ng magandang balita. Okay? Personal act and decision. Ito po ay personal nating pagpapasya. Huwag na po nating hintayin may mga dyan sa mga puno ng nyog, mga sinasabi niyang lalabas daw si Mama Mary, may lalabas. Huwag na po nating hintayin yon. This is a personal decision. Wala makapagsasabi sa atin na, kapatid, manampalataya ka na, magsisi ka na. No, it is on our own decision. Ang Panginoon Diyos po naghihintay lamang na buksan natin ang pintuan ng kanyang puso para tayo ay makapasok. Walang ibang tao na makapagbubukas niyan kung hindi yung sarili laang natin. Amen? Yeah. It is a personal act and decision. Repentance, gaya po ng sinabi ko, forever. Repentance and pray, ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi pwedeng magkahiwalay. Dapat laging magkasama forever. Ngayon, ano po ba ang ating matatamasa kung tayo ay nagsisisi at nananampalataya? Una sa lahat, yung kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Okay? Pag tayo ay nagsisi at nananampalataya, pagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos, yung kapatawaran na ating hinihingi. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Remember, my dear brothers and sisters, no matter how good is our life dito sa ating mundong ginagalawan, pansamantala lang po yan. Hindi ito ang ating talagang lugar. Tayo po ay transit lamang dito, nakikiraan lang tayo dito. So pag tayo ay nanumbalik sa Panginoon Diyos at nanalig sa kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Freedom from fear of death. Malaya na tayong alam naman natin yung buhay natin hiramlaang ano? Darating, the reality of life, darating at darating ang panahon na yung buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon Diyos ay kanyang kukuhanin. Yung iba, Lord, takot na takot sa kamatayan. Kasi nga, baka punong-puno pa ng kasalanan. At pag ikaw ay inabot, kinuha ka, namatay ka, at ikaw ay puno ng kasalanan, imbes na pataas ka, ang mangyayari sa iyo pababa. Which is very terrible. Okay? Freedom from death. Mga kapatid, as I conclude, bilang pangwakas, 2,000 taon ang nakalipas, ito rin po ang panawagan ng ating Panginoon Diyos sa mga Hudyo at sa kanyang mga disipulo. Magsisi at manampalataya. Ito rin po ang tumawag sa akin noong 1996 sa amin ni Lord na magsisi kayo at manampalataya, at ito rin ang tawag ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Ito ang kanyang imbitasyon. Magsisi at manampalataya. Okay? This is the same calling. The same call today to all of you, to all of us, my dear brothers and sisters. Accept the challenge. Hindi po madali. Sabi ko nga sa inyo, hindi po madali na magsisi at manampalataya. May mga pagsubok po yan.
May mga pagsubok po yan. Pero accept the challenge. Kami po ni Lorna, sa aming pagbabago, tinanggap po namin ang hamon. Kaya po, andito kami sa harap ninyo, nagpapatotoo na ang isang susi ng panunumbalik ng relasyon sa ating Panginoon Diyos ay ang pagsisisi at pananampalataya. At pag tayo ay nagsisi at nanampalataya, nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos, we will experience the peace, the joy, and the love that our Lord Jesus Christ has reserved for us. Joy, peace, kagalakan, kapanatagan ng kalooban. Yan po yung ating kakamasahe. And so, my dear brothers and sisters, bago po kami umuwi ni Lorna, di ba sabi ko nga sa inyo, 42 taon na po kami nagsasama bilang mag-asawa. Isipin niyo ba yun na tatagal kami ng 42 taon? Diba? Hindi ano? At 27 taon na po kami naglilingkod sa Couples for Christ. Alam niyo po ba ang sikreto? Una, pagsisisi at pananampalataya. Yan yung unang sikreto kung bakit kami tumagal. Pangalawa, gusto niyo marinig yung pangalawa? We have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. We have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Everybody, we have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. May God bless us all, brothers and sisters.